May nakisakay sa akin dahil wala siyang pera at doon kami sa truck ko nagdalihan. Isang masayang araw po sa inyo Kuya Junjun. Nakita ko po ang page niyo sa Facebook ko kaya nag-decide ako na mag-share ng kwento ko sa inyo. Nangyari po itong kwento ko noong 2019 habang nasa biyahe ako pabalik ng Manila galing Norte. Ako po si Alberto, 38 taong gulang. Isa po akong driver sa isang trucking company. Ang pinakatrabaho ko po ay mag-deliver ng mga package o balikbayan box direkta sa mga bahay. Kaya talaga pong malalayo ang biyahe ko minsan ay ilang araw bago ako makabalik ng Manila kasi kailangan mai-deliver ko lahat ng nakalagay sa truck na dinadrive ko. Dumaan ang ilang araw ay natapos ko naman ang lahat ng delivery ko. At bago ako magbiyahe pabalik ng Manila ay may pinupuntahan akong kainan na parang tambayan yon o pahingahan ng mga driver gaya ko. Pagkatapos ko kumain ay matutulog na muna sana ako kasi malayo pa ang biyahe ko. Tapos may biglang kumatok sa truck ko, si Nancy. Nakikiusap siya na baka pwede siyang makisabay papuntang Maynila kaso wala siyang pera pambayad. Nung una ay nagdadalawang isip ako kasi baka may iba siyang kasama pero sabi niya, siya lang mag-isa. Tapos sabi niya ay handa daw siyang ibigay ang kahit ano, kahit sarili niya, makasabay lang siya pabalik ng Maynila. Nagulat ako sa sinabi niyang yon, matagal na rin akong walang nadidiligan. Kaya sabi ko sigurado ba siya? Tapos sabi ko ay baka may sakit siya at baka mahawa pa ako. Sabi niya lang ay malinis po ako, ginagawa niya lang yon dahil gusto niya makapunta ng Maynila. Pagkatapos namin mag-usap ay inayos ko yung truck ko, buti na lang ay may dala akong tulugan at doon kami nagpwesto sa likod ng truck ko. Sinigurado ko muna na walang ibang driver sa paligid tsaka kami pumasok sa likod ng truck ko. Nilatag ko yung mga karton at sinapinan ko at doon ko na siya pinahiga. Agad-agad ay naghubad na kami kasi sa isip ko ay baka magdatingan pa yung ibang mga drivers at doon ay sinimulan ko ng kuhain ang pagkababae ni Nancy. Iba din tong si Nancy parang sanay na sanay siya kasi halos siya ang gumalaw sa aming dalawa. Hindi ko alam pero nakalimutan kong magsuot ng pero sabi niya ay malinis daw siya at naniwala naman ako. Kaya sige tuloy lang kami at talagang sinulit ko si Nancy. Ayokong mabitin kaya nakatatlong rounds din ako sa kanya. Natapos kami siguro mga bandang 1:00 ng umaga tapos sabi ko ay matulog muna kami kasi malayo-layo pa ang biyahe namin. Kaya ayun nakatulog na agad kasi grabe ang pagod ko, makatatlo ba naman kami. Sa sarap ng tulog ko ay 5:00 ng umaga. Na ako nagising hindi niya daw ako ginising kasi masarap daw ang tulog ko. Wala na akong sinayang na oras kasi delay na ako sa oras. Agad kami umalis kasi aabutin kami ng 8 hanggang 9 na oras bago makabalik ng Maynila. Nung nakarating kami ng Maynila ay binaba ko siya sa bandang Cubao at doon na kami naghiwalay ng landas. Hindi ko na inalam ang detalye kung sino siya kasi alam kong malabo na uli kami magkita. At nagpasalamat siya sa akin. Makalipas ang 1 linggo ay napansin kong hirap na akong umihi at masakit pag naihi ako. Kinabahan ako kaya bili agad ako ng buko at amoxicillin